aming Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailanpaman.
aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugto mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, samahan niyo po kami sa aming pagtitipon sa iyong pangalan, Panginoong Jesucristo. Lukuban kami ng iyong banal na kapangyarihan. Pagkalooban kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mga salita mong ihahatid sa amin. Pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo, Ama naming nasa langit, ding ginawang aming mga dalangin at ipagkaloob sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata po ay 9, talata 32 hanggang sa susunod na talata. Pagkaalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi,
ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, pinagpala ka sa araw na ito. Pagpalang na ito. Amen. Salamat sa ating dakilang Diyos at muli na naman na tayo po'y naririto para patuloy na pakinggan ang aral o mga turo, salita ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa ating pong binasa ay nung sandali po na yan, mga kapatid, may sinabi po ang mga tao po rito na kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Alam po natin yung pangyayari nito, kung ang nasa paligid natin ang umiiral ay maari ay kasamaan, maari po yung salitang kailanman ay wala pa kaming nakitang tulad nito sa Israel, maari po yun ay kabutihan. Amen. Pero kung ang umiiral sa paligid ay kasamaan at minsan makarinig tayo maari ng ganitong salita, hindi pa kami nakakita ng ganito, maari po ay kasamaan ang umiiral pong iyon. Amen? O di kaya may mga kabutihang umiiral pero masigit pang kabutihan minsan ang nakikita po natin. Amen? At sa isang bahagi ng Ebanghelyo, ang sabi nga, mabuti ang sinasabi ng isang tao dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso. Amen? Kung mabuti ang sinasabi ng tao dahil puno ng kabutihan ng kanyang puso, malamang yun din po yung ginagawa niyang mabuti. Hindi lang maari salita po yun, bagkus maari po ay matatanaw din natin na sa kanyang mga ginagawa, maari araw-araw ay yung kabutihang umiiral sa puso niya, yun ang patuloy na hahayag sa kanyang buhay. Dahil alam po natin kung anong laman ng puso po natin, yan po ang nagpapatakbo ng buhay po natin. Amen? Kaya kapag po napupuno po ng kabutihan po yan, tiyak po ay kabutihan ang isang patuloy nakikita sa buhay ng bawat isa po sa atin, sa ating mga sinasabi, sa ating mga maaring ginagawa, pakikitungo sa ating kapwa. Subalit mga kapatid, sino bang dapat papurihan? Gumagawa ng mabuti o gumagawa ng masama? Siyempre yung dapat ang gumagawa ng mabuti ang madalas na pinapapupurihan, pinararangalan, at ang gumagawa ng hindi tama, yun po ay madalas ang pinarurusahan. Subalit dito po sa atin po na binasa ngayong Ebanghelyo mga kapatid, ang pananaw po dito ng mga Pariseyo nung sandali po na yan ay tila baga ang kanilang pananaw doon sa nakita nilang ginawa ng ating Jesucristo, para baga ang Diyos ang gumagawa ng masama at ang demonyo ang gumagawa ng mabuti. Amen? Tila baga ang Diyos ang tagasira, ang demonyo naman ang siyang tagaayos, kasi ang sabi po nila, dito po nung gawin ng Panginoong Hesus yung gawain na yan, nung gawin ng Panginoong Jesucristo yung mabuting iyan, ang sabi po nila, ang demonyo ang may gawa noon. Gawain ng demonyo yung mabuting ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya para po matatanaw natin na nung sandali na yan, para sa mga Pariseyo, doon sa kanilang sinasabing kabutihan na ginawa ng Hesukristo at ang may gawa ng kabutihan na yon ay ang demonyo, para baga ang demonyo ang gusto nilang papurihan. Amen. Di po ba, kung ang gawain na mabuti, gawa ng demonyo at sinasabi mo gawa yan ng demonyo, edi ang demonyo ang dapat mong palakpakan. Di po ba, na sa atin, kapatid sa Panginoong Hesus, bilang tinawag ng ating Panginoon kanina sa Ebanghelyo natin, maraming tinawag ang Diyos,
ang ating Panginoong Kristo para makasama sa gawain ng ating Panginoong Hesus, na lahat naman tinawag, hindi naman talaga banal. Amen? Because alam po natin na kapag tinawag tayo ng Panginoong Kristo, hindi dahil sa tayo'y karapat-dapat, hindi dahil sa tayo ay matuwid, because alam po natin na dahil po sa ating Panginoong Kristo, kaya niyang ayusin ang buhay po natin. Amen? Para tayo po'y magiging karapat-dapat. Ang paglilingkod minsan na kung saan ay hindi natin ginagawa ang ayon sa kalooban po ng Diyos, yan ang paglilingkod na minamasama natin ang anumang ginagawa ng ibang mabuti na hindi natin magagawa. Kapag yung paglilingkod minsan na ginagawa po natin, ulitin ko po ay hindi po paglilingkod na inaayon sa kalooban po ng Diyos. Madalas, minamasama natin yung ginagawa ng iba na mabuti na hindi natin kayang gawin. Minsan, okay lang sa atin ang manatiling nakikita nating may sira, nakikita natin na tila bagay walang kaayusan. Minsan, okay lang po sa atin iyan kapag yung ating ginagawang paglilingkod ay hindi natin tinatanaw ayon sa kalooban ng ating Diyos. Ito po yung matatanaw natin sa mga tao na tumitingin doon ng sandali na yan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na tila baga para sa kanila, okay lang nung oras na yan, may mga taong sira ang buhay, may mga taong hindi sa ayos yung buhay, okay lang sa kanila iyon kaysa makita nilang may naaayos ang buhay. Amen? Kasi po, paglilingkod nga minsan na hindi umaayon sa kalooban ng Diyos, kundi dahil lang sa kagustuhan ng tao. Kapag ito po yung ating ginugustong matanaw sa buhay natin, may tao na tila bagay hinahayaan na lang natin andyan dyan, nasisira ang buhay, wala tayong pakialam. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan Kabanata 10, ang kaaway ay naparito para magnakaw, magwasak at pumatay. Amen? Kung yun ang ating hinahayaan na makita sa ating paligid, tila bagay, yun ang ating ikinakatuwa, yung ginagawa niya ang sa nating ikinakatuwang makita at hindi yung ginagawa ng ating Panginoong Kristo. At ito yung pananaw ng sandali na yan ng mga taong iyon. Mas gusto pa nilang makita nung sandali na yan, may tao na may karamdaman, may tao na hindi gumagaling sa karamdaman, may taong inaalihan at pinapahirapan ng demonyo, mas gusto pa nilang makita yung ganun kaysa sa taong pinalalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kung yun ang ating ikinagagalak na makita, tila bagay para tayong nakikiisa doon sa plano o tanao sa sa gawain ng tao na nagsabi po na naparito para magnakaw, magwasak at pumatay. Amen. Sino po iyon? Ang sabi po naparito ang kalaban, ang dyablo para magwasak, magnakaw, magwasak at pumatay. Kung yun ang ating nais laging makita para baga kaisa tayo sa kanyang mga ginagawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Minsan, dumaranas din tayo minsan ng panghihina sa paglilingkod. Sino po sa inyo pinanghihinaan maglingkod? Wala naman, buti naman. Minsan po ay, kaya tayo pinanghihinaan kasi minsan, hindi na ibibigay sa atin yung nararapat para sa atin. Diba? Minsan may yung mga karapatan mo, hindi na ibibigay po sa iyo. Minsan, pagkilala sa ginagawa natin minsan hindi po na kinikilala, hindi pinapansin, hindi pinahahalagahan. Di po ba? Kaya, naalala ko tuloy kahapon, tawa ko. Nag-anointing kasi kahapon. Nag-anointing po kahapon ng mga workers ng Tuesday group. Di tapos na mag-anointing po, nagyakapan na. Yung isa umiyak. Nung umiiyak na, sabi ng isa, ba't ka umiiyak? Ang sabi niya, wala ng pundo. Ang sabi kaya sa umiiyak, wala na daw silang pondo. Tatawa tuloy ako. Kapatid sa ating Kristo. Na minsan po kasi, diyan po natin minsan, sabi ko nga po, sa buhay minsan natin paglilingkod, pinanghihinaan tayo. Minsan,
Kasi minsan nga po ay tila baga yung ating ginagawang paglilingkod, hindi minsan napapahalagahan. Amen? Hindi napapahalagahan. Pero kahapon po yung aming nga, sabi nga namin, yung aming pong pag-aaral kahapon ay, yung taong may tunay na lakas ng loob, hindi nakatingin sa kabiguan. Ang lagi niyang inaasahan, mabuti. Amen? Diba? Kaya pinagpala siya kahapon. Sabi niya, nakalikom siya ng pondo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesus, nung siya'y naglilingkod ng oras po na yan, ay hindi naman siya pinuri sa ginawa niya eh. Amen? Hindi pinuri po yung ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang ginawa, mga kapatid. Bagkus ang ginawa po dyan ay siniraan pa yung ating Panginoon. Amen? Ang ganda-ganda ng kanyang ginawa, pero nung oras na yan ay siniraan ng ating Jesucristo na kung saan po ay sinasabihan pa siyang kampon siya ng demonyo. Kampo ng demonyo ang ating Jesucristo. Paano natin tatanawin ngayon yung mga paglilingkod na nais po ng ating Panginoong Hesus? Saan natin iyan tatanawin? Sa mga Pariseyo o sa ating Panginoong Jesucristo? Ang paglilingkod lahat tayo, sabi nga, tayo'y tinawag, hindi po tayo ang pumili, kundi ang Diyos ang pumili at humirang sa bawat isa po sa atin. At bilang pinilit, hinirang ng Diyos, nais ng Diyos, sumayo tayo at mamunga ng marami. Amen? Magkaroon ng tunay na bunga. Na ang paglilingkod ay naghahayag ng paghahari po ng Diyos. Kapag umiiral ang kabutihan, ibig sabihin niyan, ando doon ang paghahari ng Diyos. Palatandaan ng paghahari po ng Diyos na bilang paglilingkod, tinawag, hinirang, pinili ng ating Panginoong Hesus, dapat nakatuon yung ating pananaw doon sa karapat-dapat na gawin. Karapat-dapat na kung saan ipinagagawa sa atin ng Diyos, hindi para sa ating karapatan. Amen. Bilang paglilingkod na ipaparanas natin ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng ating Diyos. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 9, talata 4, inaanyayahan tayo ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang paanyayahan, sabi niya, gawin natin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Amen? Gawin natin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. At para magawa natin yung ipinapagawa ng nagsugo po sa ating Panginoong Jesucristo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang dapat nating sinusundan, dapat ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesus na parito siya, hindi para po na kung saan ay pawalang bisa ang mga utos, ang kautusan, kundi na parito ang Panginoong Jesus para yan ay ipaliwanag at ganapin. Hindi lang basta ituro ng ating Panginoong Jesucristo, kundi isabuhay para na kung saan matularan natin sa kung paano gawin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat sa Kanya natin ituon yung ating paningin. Amen? Minsan po, alam po natin na kung ang ginagawa ng Panginoong Jesus hindi po nagpapahayag ng paghahari ng Diyos, kundi paghahari ng demonyo, malamang sa malamang walang sasama sa Kanya. Amen? Pero yung mga tao, makita natin, hindi mapigilan, saan man pumaroon ng Panginoong Hesus, sumasama sila kahit pupunta ang Panginoon sa ilang, na alam nila walang pagkain doon, magugutom po sila, pero sumasama sila, sumusunod sila sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At kapag sumusunod ang mga tao na to sa ating Panginoong Hesus, isa lang ipinaparana sa kanila ng Panginoong Jesucristo, kung paano nila mararanasan sa pamamagitan ng paglilingkod ng Panginoong Hesus ang paghahari ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ayon po dito sa Ebanghelyo po ni San Marcos, Kabanata po 3, at talata po ay 4, sabi dito, tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga?
magligtas ng buhay o pumatay. Ngunit hindi sila sumagot. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nagtatanong ang Panginoon doon sa mga tao sa kanyang paligid na ang tanging tanong ng Panginoong Hesus, alin ba ang nararapat? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga. Ang mga tao nung oras na yan hindi sumasagot sa ating Panginoong Jesucristo. Nakatingin lang kung ano ang gagawin ng ating Panginoong Hesus. Ang paglilingkod minsan ng mga tao na sa paligid ng Panginoong Hesus na walang ibang hangarin kundi hanapan ng pagkakamali ang ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, para sa kanila, ang mahalaga sa kanila sa araw ng pamamahinga, huwag sila ang mawalan. Sa araw ng pamamahinga, para sa kanila, huwag po silang mawalan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pag sa araw ng pamamahinga, kapag ang iniisip mo, ikaw ay hindi mawawalan, minsan isang paglilingkod na para sa sarili. Amen? At hindi para sa Diyos. Nang araw ng pamamahinga ay pagtatalaga iyan ng sarili sa Diyos. Kung yan ay pagtatalaga ng sarili natin sa Diyos, dapat ang araw na yan, sa araw na yan, maparangalan natin ang ating Diyos. Amen? Magawa natin ang makapagbibigay karangalan po sa Kanya. Pero dito po, ang mga tao nung sandali na yan na bumabatiko sa ating Panginoong Kristo, sa araw ng pamamahinga hindi sila payag na mawalan sila. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, sa araw ng pamamahinga, kapag ang baka nyo nahulog sa balon, hahanguin nyo kasi ayaw nyong malugi kayo eh. Kawalan sa inyo iyon kapag hindi ninyo hinango. Kaya para sa kanila, ang hindi sila mawalan sa araw ng pamamahinga, yun ang kalugod-lugod para sa Diyos. Amen? At para sa araw ng pamamahinga, para sa kanila, yung wala kang gagawing anuman na mabuti sa iyong kapwa, yun ang kalugod-lugod para sa Diyos. Yun ang kanilang pananaw. Yung pag-oras ng araw ng pamamahinga, yung tila bagay magbubulag-bulagan ka lang, magbingi-bingihan ka lang nung oras po na yan, para sa kanila, yun ang nakalulugod sa paningin ng Diyos. Amen? Pero ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, hindi po ganun ang pananaw ng ating Panginoong Jesucristo, na pagdating ng araw ng pamamahinga, mga kapatid, kung sa araw ng pamamahinga, hindi ka gagawa ng mabuti. Hindi ka gagawa ng mabuti. May kapwa kang nangangailangan ng tulong. Sa araw po na yan, nakikita mo na kung saan ay may kakayahan kang makatulong, pero hindi mo ginagawa yung mabuting iyan, yung makakatulong sa kanila. Di po ba? Ang sabi nga, ang kaaway ay naparito para magnakaw, magwasak at pumatay. Kung sa araw na yan, hindi ka kumikilos para gawin yung mabuti, hindi nakikiisa ka. Amen? Sa araw na yan, hindi mo itinatalaga ang buhay mo para gawin ang mabuti para sa karangalan ng Diyos. Amen? Habang na kung saan hinahayaan nating may nakikita tayong tao na kung saan hindi natin ginagawa ng mabuti sa oras ng pangangailangan niya. Amen. Sabi ni Santiago sa sulat niya, ang sino mang binabaliwala ang paggawa ng mabuti, amen, ang pagkakataon na makagawa siya ng mabuti ay nagkakasala. Kaya para sa ating Panginoong Kristo, nung oras po na yan, yung araw ng pamamahinga para sa ating Panginoong Kristo ay karapat-dapat na kung saan gumawa ng mabuti para sa karangalan ng ating Diyos. Kasi yan ang araw na dapat itinatalaga natin ang ating sarili para sa Kanya, araw na lilimutin mo yung para sa iyong kapakinabangan at unahin mo ang para sa kaluwalhatian ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Minsan, paglimot sa sarili, yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, nang sabi nga ng Panginoong Jesus, kung ibig natin sumunod sa Kanya, limutin natin ang ukol sa ating sarili.
limutin ang ukol sa ating sarili. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay, siyang mawawalan. Amen. Pero ang handa mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa Panginoong Hesus, ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ano mang ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin para sa ating sarili. Amen. Kasi sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya anumang ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa ating sarili. Amen. Brad, kung sa araw na yan, akong nawawalan, amen. Kung sa araw na yan, yung gagawin kong mabuti, ako ang mawawalan, paano ako? Kapag hindi mo yan ginagawa para sa Diyos, mawawalan ka. Amen. Mawawalan tayo. Kasi alam natin kung anong ginagawa natin sa ating kapwa ay ginagawa natin sa ating sarili. Bakit po? Kasi alam natin may Diyos na nakakakita niyan. At ang Diyos na nakakakita ng ginagawa natin sa ating kapwa, Diyos din po na kung saan gagantimpala sa ating mga ginagawa. Kaya kapag ang Diyos ang nanggantimpala sa ating ginagawa, mga kapatid sa Panginoong Hesus, masigit doon kaysa ibinigay mo, maari masigit nung oras na yan sa nawala sa iyo, alang-alang doon sa mabuting gusto mong gawin o ginawa mo sa iyong kapwa. Maari higit pa riyan ang mabuting ibabalik sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Makikita natin sa buhay ng nahalimbawang ibinigay ng Panginoong Hesukristo doon sa buhay ng isang mabuting Samaritano. Di po ba? Na yung taong nakahandusay, dinaanan na ng 2 lingkod din ng Diyos, pero tiningnan lang, binaliwala lang. Amen? Nilagpasan lang yung tao na nangangailangan ng kanilang tulong. Subalit yung Samaritano po na yun, hindi niya man kilala po yun, hindi niya naman kaano-ano, pero tumigil po siya at tinulungan yung tao pong iyon. Mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, ang pagtulong, ang paggawa ng mabuti, hindi ikaw ang nagkakaroon. Amen. Sasabi mo lang, Brother Edgar, paggawa ng mabuti, ginagantimpalaan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Ikaw ang nawawalan, may napapabuti. May nagkakaroon. Amen? Dahil sa ginagawa nating mabuti. Alin ba ang tama? Gagawa tayo ng mabuti para sa makukuha natin? O gagawa tayo ng mabuti para na kung saan ibigay sa kanila ang makakabuti sa kanila? Kasi kapag hinahangad natin, mga kapatid sa buhay natin, sa paggawa natin ng mabuti, ay meron tayong makukuha sa kanila. Diba? Pag nakuha mo na yon, malamang sa malamang, ikaw nagkaroon, sila ang nawalan. Amen. Kapag sila ang nawalan, minsan isang gawain, minsan meron po tayo, naghahangad tayo, gumagawa tayo ng mabuti dahil may hinahangad tayong makuha po sa kanila. Amen. Ngayon, kung tayo may hinahangad na makuha sa kanila, hindi tayo ang nakagawa sa kanila ng mabuti, bagkus yung mabuting gusto nating makuha sa kanila, ang sa nating nakuha. Amen. Kapag nakuha na natin iyon, sila ang nawalan. Amen. Kapag sila ang nawalan, hindi mo na sila kilala. Amen. Hindi mo na sila pinapansin kasi nakuha mo na yung gusto mo sa kanila. Alin doon ang makadiyos na gawain? Yung ikaw ang nawalan, pero sila ang nagkaroon at napabuti. O ikaw ang nagkaroon at sila ang nawalan. Alin ang makadiyos doon? Amen. Palakpakan natin
ang ating Jesucristo. Hindi dapat sila ang nawawalan. Amen? Sa ginagawa nating mabuti, habang tayo gumagawa ng mabuti, dapat sila ang napapabuti, sila ang nagkakaroon, sila ang natutugunan ang kanilang pangangailangan. Hindi yung ating pangangailangan ang natutugunan, kundi yung kanilang pangangailangan. At yan ang ating Panginoong Jesucristo. Nung naparito ang ating Panginoong Jesus, hindi niya hinahangad kung anong makukuha niya sa tao. Ang hinahangad ng Jesucristo, anong maibibigay niya sa taong may pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na tulad po ng taong itong Samaritano, nung oras na yan, hindi bali sa ang mawalan, basta nung oras na yan, yung tao na yon ang tunay na matulungan niya at magawan ng mabuti. Lahat ng ginagawa natin, nagpapakita ng pagmamahal. Amen. Nagpapahayag ng habag sa ating kapwa, nagpapahayag ng kabutihan, mga kapatid, gawaing makadiyos. Amen. Gawaing makadiyos. Hindi bali ikaw mawalan. Basta ang mahalaga, madala mo sa bawat tao ang tunay na pagmamahal, meron ang Diyos. Ito yung ating tungkulin sa ating paglilingkod. Marami tayong itinapanalangin sa panahon na to, mga nasalanta ng kung saan anong kalamidad, mga kapatid, na kung saan yung habag ng Diyos dumating po sa kanila. Amen? Pero minsan maraming andyan lang sa tabi natin, hindi natin magawang kahabagan. Nawa hindi lang dalangin. Nawa hindi lang dalangin. Amen. Kundi mga kapatid, dalhin natin sa kanila yung dapat dalhin tulad ng dinadala ng ating Jesucristo na ang sabi ng Panginoong Hesus, gawin natin ang ipinapagawa ng nagsugo sa akin. Amen? Nang sa ganon, patuloy tumatatag ang pagkakilala ng bawat isa sa ating Panginoong Jesucristo at patuloy ang bawat isang lumalago sa mabuting nais ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Ang Panginoong Hesus hindi bali pulaan anumang sabihin ng mga tao sa ginagawa niya, pintasan man ito, mga kapatid, pulaan man siya na gawa ng demonyo yung ginagawa niya, basta para sa Panginoong Jesucristo, kung nadadamhan ito ng pagmamahal sa Diyos ito. Amen. Kung may taong napapabuti at nakakakilala sa Diyos, nagbabalik loob sa Diyos ito. Amen. At yan ang patuloy niyang gagawin. Kung ano yung mabuti, ipinagagawa sa Kanya ng Diyos. Yuko natin ang ating ulo, ikit natin ang ating mga mata. Ama naming nasa langit, ang kabutihan pong ito na nais mong gawin namin tulad ng ginawa ng bugtong mong anak na si Jesucristo na hindi namin magagawa kung wala ang tulong mo. Humihiling kami, Panginoong Hesus. Nagawa mo ang kabutihang iyon dahil sumasayo ang Espiritu Santo. Tanda na ikaw ay hinirang ng Diyos at saan ka man pumaroon, Panginoong Hesus, gumagawa ka ng mabuti. Hinihiling po namin, anumang karumihan meron kami, linisin mo kami ng banal mong dugo, Panginoong Hesus. Anumang namamayani sa puso po namin, O Diyos, na hindi magbibigay kaluguran sa iyo, hadlang sa kabutihan na nais mong ilagay sa puso namin, Panginoong Hesus, linisin mo kami ng banal mong dugo. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. At inihiling namin, Panginoong Hesus, kung paano ka hinirang ng Diyos, kinasihan ng banal na Espiritu, upang patuloy magawa ang mabuti para sa aming kapakanan. Inihiling namin, Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang banal na Espiritu. Ang Espiritong ipinangako mo, Panginoong Jesucristo, kapag ikaw naririyan na sa iyong Ama, na susuguin sa amin. Dalangin namin ngayon,
ipagkaloob mo sa amin sa mga sandali pong ito. Maraming espiritu na namamayani, kung nasabi ni Father, andyan yung galit, andyan yung inggit, ng mga hadlang para matanaw natin ang mabuting nais ng Diyos. Need your anointing from your power. Love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Panginoong Hesukristo, ang italaga namin ang aming sarili para sa iyo upang gawin ang iyong kalooban, ang mabuti, ang nakalulugod po sa iyo ay isang pagsamba na iyong kinalulugdan. Kaya dalangin namin, Panginoong Jesus, puspusin mo po kami ng iyong kapangyarihan, puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu, na ang buhay meron kami ay walang ibang mamamayani, kundi ang kalooban mo, Diyos, ang kabutihang nais mo maghari sa buhay po namin upang patuloy kaming maging instrumento, O Diyos, ng kabutihang nais mong magawa namin sa sino paman. Salamat, Panginoong Jesus. Manahan ka sa bawat isa po sa amin. Manahan ka sa amin, Panginoong Hesukristo. Biyayaan mo bawat isa, Ama, ng patuloy magandang kalusugan habang kami po ay naririto, O Diyos, sa Hong Kong, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa. Ang lahat na naglilingkod sa iyo, Diyos, lahat nagmimiting makasunod sa iyong kalooban, lahat na nagtatalaga, O Diyos, ng kanilang buhay, sarili, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoong Jesus, dalayan ko, Ama, ang iyong mapagpalang kamay, ang manatiling mag-ingat sa bawat isa, Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, dakilang Diyos, anumang tukso meron, Lord God, na umiiral sa mundo pong ito, hawakan mo kami, Lord. Huwag mo kaming bitawan, Panginoong Jesucristo. Huwag mong hayaan, Lord, na malayo po kami sa iyo, Panginoong Jesus. Minsan, Lord, may limitasyon ang aming lakas. Pero ang lakas mo, Lord, ay walang limitasyon. Ikaw ang nagsabi, Lord, walang makakaagaw sa iyo, Diyos, sa sino mang ibinigay sa iyo ng iyong Ama. Panginoong Jesus, lukoban mo kami ng iyong kapangyarihan. Itago mo kami sa iyong banal na kalinga, dakilang El Shaddai. Salamat, dakilang Diyos. Maraming salamat. Inihiling ko, Ama, patuloy ang pagpapala mo, ang mabubuting bagay, ang siyang patuloy pumuno sa bawat isa, Panginoong Jesus. Mabubuting bagay, O Diyos,
na maibabahagi po namin para maipadama ang iyong pagmamahal. Salamat, dakilang Ama. Pagpalain mo ang Wednesday Group Dakilang Diyos. Buklurin ang iyong pagmamahal. Buklurin, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. At dalangin namin, Ama, anumang dalangin nila sa panahon, araw na sila'y nagkakatipon sa araw na iyong tinakda, lagi mong dinggin ang anilang kahilingan, Yahweh, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. O sige, taas niyo muna palang inyong mga prayer request. Ama, narito ang kahilingan ng bawat isa. Nananalig kami, dakilang Ama, na ang biyaya o kabutihang ginawa ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo na aming pinagsaluhan, na kabutihan na pinulaan, O Diyos, na gawa ng kasamaan. Pero Panginoong Hesus, nananalig kami, ang kabutihan na yan ay patuloy mong gagawin sa buhay po namin. Ama, dinggin mo nawa at ipagkaloob ang kahilingan ng bawat isa ngayon. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linang, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linang, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang tukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang tukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Atin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at manatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muod ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang ng bitag. At kahit na numang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal.
Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga Sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen.